Sunday, May 9, bago mag Mother's Day. Salamat na agad sa mga hihinto at manonood ng munti kong kwento ngayong araw na ito. Gathering ng barkada, bihira na lang magkita-kita. Ganun ata talaga siguro kapag tumatanda na. Dating pwestuhan, yung parkingan sa Asiana, yung malapit sa Chimac, kwentuhan malala hanggang mag-umaga. Pero para mas maganda, simulan natin sa umpisa. 2:40 PM nung nilabas ko si Scarlett sa garahe. Sobrang init. Pagkatapos si Georgie naman yung inasikaso ko. Yung tropa kong Bios, na naman yung aasikasuhin ko para ipasok sa garahe ko. Mahal na mahal ko yan kahit may kalumaan na. Dami din kasi naming pinagdaanan yan eh. At kahit na inaasar ng mga barkada ko na Bios. At yun din yung isang dahilan kung bakit binili ko si Scarlett. BYD naman yung tatak. Buong akala ko wala na silang masasabi. Pero ang galing, meron pa din. BYD by yung driver. Nagdala rin pala ako ng thermos pati ng baso. Sigurado kasi ako mag-aaya ng kape yun. Para kahit papano makatipid ako. At dahil boy scout ako, siguradong walang upuan dun sa parking area. Kaya nagdala na rin ako ng monoblock. Tapos ayun, lumarga na kami ni Mengay. Then fast forward, dahil masyado kaming maaga, dumiretso muna kami sa MOA. Sa may North Wing parking area. Meron daw kasing free charging dun. Shoutout nga pala sa katabi naming kamukha ni Scarlett. Pero ang masaklap, sabi ni mamang guard, may pila daw, pang-siyam daw kami. Kaya yun, good luck talaga. At nag-decide muna kami ni Mengay na bumaba at mag-ikot-ikot dito sa mall. Habang naglalakad-lakad nga kami, ay may nakita kaming mga nagbebenta ng BYD na sasakyan. Sobrang solid nga na itong pickup nila. At syempre, nandito rin yung best-selling nila na si Lion 6. Napakaganda naman ng interior nito. Sobrang bangis. Malapit ko na sanang bilhin, kaso kulang yung pera kong dala eh. Kaya nagdesisyon ako na bukas na lang siguro. Kung alam ko lang na may charging port dito, eh di sana ipinasok ko na lang yung sasakyan ko. Di na sana ako pumila dun sa parking area. Sinamantala ko na rin pala yung pagkakataon. Nagtanong na rin ako dun sa agent nila kung ano yung mas matipid na settings. At ang sabi, eco mode tapos naka-auto. Tapos yung SOC settings, bahala na daw ako. Kasi wala naman daw yung kinalaman kapag naka-auto ka eh. Pero sa totoo lang, iba-iba talaga sila ng pananaw kung ano talaga yung mas matipid. Tapos yun, fast forward uli, siksikan dito sa elevator. Kaya gumana na naman yung matalinong utak ni Mengay. Pwede naman, pero pag ginawa mo yan, ituturo talaga kita. Tapos ayun, bumalik na kami dun sa sasakyan. Tama nga yung hinala ko. Hindi ako makakapag-charge dito. Hindi nga umandar yung pila. Sila pa rin yung mga naka-charge. Pero okay lang. Ganun talaga buhay. Kaya nag-decide na lang kami ni Mengay na umalis na at pumunta dun sa Asiana. Then yun, another fast forward. Nakarating na rin kami sa aming destinasyon. Andun na daw kasi yung tropa at excited na rin ako makita sila. Napansin ko, wala masyadong nakaparada. Kaya't perfecto sa kwentuwang hanggang mag-umaga. Sinalubong agad ako ni Carlo, yung tropa naming taga-Arpapa. Solid yan, sobrang bait pa. Isang appear na malakas para kay Tomas. Kapatid ko nga pala yan, kaso magkaiba kami ng ina. Pati ama, magkaiba din. Pero isa lang kami ng layunin, ang maglingkod sa Diyos. Love you so much, Papa God. Hindi ko na nga pala nakuhanan yung pagdating ng tatlo ko pang tropa. Ito nga pala si Kim, tapos yung long hair si Kenneth. Tapos si Butchoy naman yung nakasombrero. Nagpatato nga pala yan sa likod. Angas, di ba? Mga kapatid ko rin yung mga yan, kaso magkakaiba nga lang kami ng mga magulang. Hindi ko nga alam kung paano yun nangyari. At dahil nainggit ako kasi nagkakape na sila, pumunta na rin ako ng sasakyan para kunin naman yung daladala kong thermos. At syempre yung baso. Starbucks pa rin naman yan, iba nga lang yung magiging laman. Tapos ipinatong ko na sa likod ng pickup ni Kenneth at magpapanggap muna akong barista sa ngayon. Dinukot ko na rin yung stick ng kape na binili ko sa 7-Eleven kanina para masimulan ko na rin yung seremonya. At sa wakas, magagamit ko na rin yung tinatago kong talento sa pagtitimpla ng kape. Pagkatapos kong ilagay sa baso yung ground coffee, dinampot ko na rin yung mainit na tubig at marahan ko itong binuhusan ng may halong pagmamahal. Ginamitan ko rin nga pala yan ng matinding tensiometer technique para hindi masyadong tumabang. Tapos hinalo ko siya ng may halong ngiti sa aking mga labi. At dahil matagumpay ko tong isinagawa, unleash the Kraken. Tamang hugot ng upuan sa likod habang nakikipagkwentuhan para di masyadong halata. Tapos isinara ko na rin yan ng bahagya. Boom. Angas. Sa 24 ng pagganito, tapos tingin sa camera, ay bading. Medyo masakit nga lang sa likod. Kaya bigla akong naisip na mas mukhang akma yung upuan ni Kenneth kaysa sa dala ko. Pati yung mga upuan ng mga tao dun sa dulo, pare-parehas din sila. Pero okay lang. Masarap pa rin naman yung dala kong kape. Medyo malamlam lang ang kulay, pero rock. Maraming salamat nga pala, Nescafe. Literal mo akong pinaglaban. Mura na,
Makati pa. Tapos, ayun, sobrang haba ng kwentuhan namin. Simula 6:30 PM ata kami nagsimula nito hanggang mag-aalas 3. Lahat na ata ng pwedeng itapik, itinapik na namin. Nagsimula sa kamustahan, tapos yung mga shits namin sa buhay. Hanggang sa napunta kami sa Cold War. Di na nga namin kailangan pa ng alak para makapagharap-harap kami ng ganito. Kasi kahit walang tama ng alak sa utak, kaya namin ilabas yung mga saloobin namin. Kaya namin magpakatotoo sa isa't isa. Kaya namin laitin, murahin, pagchismisan ng harapan ng bawat isa. Sa dami ba naman ng pinagsamahan namin ng mga yan, ewan ko na lang. Kaya't sa mga asawa namin dyan, shoutout sa inyong lahat. Kasi wala naman dapat kayong ipag-alala kapag lumalabas kami ng barkada. Kasi minsan na lang din naman mabuo yung tropa. Happy Mother's Day nga pala sa inyo at sa lahat ng ina dyan. Mabuhay kayong lahat at maraming salamat sa mga nanood. Kaya't hanggang dito na lang ang video ito. Hanggang sa muli, paalam!